agarang serbisyo. Tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Aba, it's a Friday, July 3, 2026. Kumusta po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? O ayan ha, nandito na po ang pinakahihintay ninyo kayong partner. Na-miss niyo po siya kahapon. Isang araw lang naman. At kumusta ka na, partner? Pareho tayong Gray. ngayon? Pareho tayo ng kulay. Charcoal. Ano ibig sabihin nito? Charcoal. Oo nga, no? Nagluluksa tayo. Hindi. Dahil sa dami ng mga pangyayari sa paligid. Oo nga, no? Oo nga, no? Naisip ko lang. Naisip mo yun. Pag minsan, wala akong maisip na isuot black or black-gray. Tama. Yun na yun. Oo. Ibig sabihin ngayong araw na to, wala akong maisip. Alam mo, minsan, gusto ko rin mag-white. Kaso syempre, yung rehistro kasi ng puti sa TV, medyo kakaiba eh. Oo. Depende, ideally, minsan. Okay. Oo. Mukha kang angelic, Oo diba? nga eh. Yung mga nagwa-white, parang ang ganda tingnan. Case-to-case basis din siguro sa Case to klase ng location. Oo. Pero Depende maganda rin yung black sa- and white. Depende rin sa background. Depende sa iniisip yan. background. Sa kulay mo, di ba sa Tama. Korean, Oo. inaalam pa nila kung ano raw yung, hindi ko nagawa yun eh, yung kung ano yung kulay na bagay sa'yo. Okay. Sa skin tone mo. May ganon. Oo, meron ka dapat laging sinusuot lang. Oo. Dahil yun ang, doon ka nag-bloom. Kung diba? ikaw, May mga ganon. black, gray. Ako naman, kumbaga, pag wala tayong maisuot, navy blue. Navy Yeah, blue, navy isa rin blue, yan. Classic navy rin yan. blue, Pag oo. wala akong maisip, white, black, or navy blue. Navy blue. Totoo. Para lang Oo. siyang Neutrals. background. Oo, Neutral. Or neutrals. beige. Or beige. Mahilig rin ako dyan sa brown beige ngayon. Earth colors. Hi, Earth hello, good color. morning. Hi, hello, good morning. Naibagabigat. Naibagabigat, of course, ang nag-iisang Nina Corpus. Ako lang naman ang kanyang ading. Ang adik. Minsan, Ako kasi yung manang. Oo. Oo, mabait na manang. Mabait na manang. Oo. Saka At, supportive na manang. Oo, tsaka nabuhayan siya today. Thank you, Mishi. Thank you, Mishi Bustos. Alam mo, may pinabili ako sa asawa ni Migs. Lipstick lang naman. Oo, di ba? Anong masasabi nyo sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, di ba? Kapag kayo ay nakalipistik. Lipstick. Nakalipstick. Oo. Na medyo pula-pula ng konti dyan. Di ba, Camille? Yung medyo dark Yan. lipstick. Oo nga. Minsan meron kaming mga araw na gusto lang namin magganon. Magganon. Tapos oo. walang makeup, ano lang, dark Dark. lipstick or red Di ba lipstick lang. That's it. Di ba may tinatawag na color ngayon na parang nude color? Ay, uso parang ngayon ano yung lang. mga glass skin nude or Oo nga parang eh. no makeup. Glass skin, no? Uso sa mga Koreans. Oo. Oo. Pati nga ako napalagay ngayon hindi ba halata? Glass Diba? skin. Nung dumating ako nung galing tayong biyahe, tapos Oo. sa airport tayo, naalala ko talaga yung Terminal 1 na minention mo dati na Oo. siguro nagkaroon ng Aberya. nagkaroon ng aberya. Ano nangyari? Kumusta yung sa'yo? Maganda. May tao? May Oo. nagmamando? May mga nagmamando. Although, of course, heavy traffic, pero gumagalaw yung flow. Ayun Anong lang oras ka naman. dumating? Mga gabi. Mga Oo. 10:30 to 11. Same thing. Pero that's why I mentioned that wala lang yung glass skin. Kasi nakita ng mga Korean flight attendants pag uwi. Aba, Sabi ko, napapatingin
to sa Yung mga pala. Korean flight attendants. Hindi kasi inaantay ko yung Oo. Philippine Airlines flight Oo, attendants. mas maganda yung Philippine Airlines flight Of attendants. course. The flag carrier. Yun pala talaga yung glass skin. Sabi ko from afar, hindi pala sila oily, glass skin pala. Oo, pero Wala parang lang. oily Walang connect. nga. Oo. Actually, parang sa TV oily. Oo. Kaya ayaw natin masyado. Sa totoong buhay, Pero pwede. nung nakita ako sa personal, yun pala yung glass skin look. Oo. Pasensya na po sa mga skincare, Oo, ay skincare uso enthusiasts. yan sa mga Oo. kababaihan, di ba? Oo. Yung parang wala lang, Oo. kunyari walang effort. Pero, Oo. Ate Nins, no? Hello po, good morning, Mix Bustos po. Na ibaga Ano ba? Di mo ba sinabi? Di ba ka nagpapakilala? Ganun ba? Di ba Mix Bustos, of course. Hello, Nina Corpus and Mix Bustos. Pero syempre, bago po tayo paghandaan natin ang medyo talagang journey dahil po sa Monday, magsa-start na po ang impeachment trial, Oo July nga. 6. Pero break muna tayo sa sports. Nako, Alex Ayala. I Alex wanted to Ayala. ask partners. So, Oo. nanalo si Alex Ayala doon sa Okay. pangalawa niyang Yes. singles match. Yes. Natalo niya yung nakatalo kay Serena Williams. Yan. Tama? Oo, si Joint. Oo, Oo. si Maya Joint. Maya Joint. Pero ang Okay. maganda dito, no, kasi unprecedented. Kumbaga, hindi pa po talaga common in history na isang Pilipina mag-advance siya, nag-steady advance po siya sa mga Grand Slams. So ngayon, number 29 seed kasi si Alex Ayala po in this tournament. Panalo po siya sa round 3. Pero hindi pa po siya tapos kasi meron pang round 4, meron pang quarterfinals, may semifinals, meron pang finals match. But any of the rounds na maka-advance po siya, actually ngayon, achievement na siya in itself. Round 4 is good. Sana makaabot siya ng quarters. Napakalaking bagay po kapag manalo siya, kapag umabot siya sa semifinals. Kasi Wimbledon, Ate Nins, isa yan sa mga Grand talagang Slam yan, oldest and classic tournaments pagdating po sa tennis. Kasi pag sinabing sa Wimbledon one time, nakapunta tayo dyan. Nakapunta ka. Nakapag-tour tayo Oo, dyan. oo. Isa siyang tennis club na ang requirement talaga ng mga members, 100 members lang yan. In lifetime. Sobrang exclusive. Sobrang exclusive. Hindi ka pwedeng bumili ng membership. Makakapasok ka lang ng membership. Correct me if I'm wrong, makakapasok ka lang ng membership kung ikaw ay, kumbaga, merong ma-disease or kung merong mag-withdraw. Pila talaga ang membership dyan. One time nakapasok tayo dyan ng tour, yung Akala ko mga nagte-tennis, nakapasok ka doon sa 100. Sa tour na may tour. Oo, may tour, Wimbledon tour. Yung mga tennis player talaga naka-white. Yan ang number 1 rule dyan. Simulat sa pool. Decades Hindi and ka centuries pwedeng mag-iba. rule. Hindi ka pwedeng Oo. mag-iba. Kasi si Naomi Osaka, yung Oo. isang tennis player, nakita mo naman yung suot niya. Mhm. Kakaiba yung suot niya na parang kimono na Oo, white. tama. Tapos naglakad siya. Para siya nag-fashion show. Because she is sa of Wimbledon. Japanese descent. Yes, kaya, oo. kaya may reason. Yes, kaya, oo. kaya yun ang kanyang, pero inalis rin niya, di ba? Kasi alangan naman maglalaro ka ng, Tama. parang naka-costume eh. Pero ang ganda. Sa ang mundo ganda po suot niya. mundo po ng tennis, kapag ikaw ay manalo ng Wimbledon title, kumbaga isa yan sa mga coveted titles in all of tennis. Kaya Yan. kahit man lang, no, kahit semifinals, quarterfinals, meron nang napapanalo ng pera dyan, Oo. di ba? Ngayon, Sa meron bawat siyang- panalo mo, meron Yes. ka na. Yan, Oo, okay. pero syempre, ang importante talaga, proud na proud ang buong bansa. Mhm. Kay Alex Ayala, sabi nga ng mga commentators, parang ang dami niyang fans. Yes. Kahit saan siya pumunta. Alam mo, world sensation si Alex Ayala, Oo. hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Talaga ang Oo. taas ng engagement niya sa social media, yung mga fans, kahit hindi Pilipino, talagang really flock to the arenas para panoorin siya. Hindi lang Wimbledon sa lahat po ng tournaments sa sinasalihan ni Alex Kasi Ayala. first time rin ng mga Pilipino. Actually, yung kaibigan natin si Liza Reyes, Yes. Oo. na nandun ngayon sa UK. Oo, wow. Ayan, nakita ko, nanood siya. Oh, wow. Pinanood niya yon yung kay Alex Ayala, Oo. pati yung kay Serena Williams, pinanood niya. Gusto ko nga siya interviewin eh. Baka ma-interview natin yung Si Serena Liza. Williams kasi nagbabalik Oo. Kumbaga isa rin sa mga greatest of all time Kasi ng 40 plus na siya eh. women's tennis, 20 plus Grand Slam titles. Grabe. Kaya, galing. Alright. Alright. Eto muna, meron po tayong report. Eto. Senator Rodante Marcoleta, sinampahan na ng kasong plunder. May report siya, Mari Ocampo.
Ninya, kinasuhan na ng Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. 4 na kaso ang isinampa kabilang ang bribery at pandarambong na non-bailable na kaso. Matapos ang raffling ng mga kaso, hahawakan ng 3rd Division ng plunder habang paghahatian ng 1st, 4th at 6th Division ang 3 bribery cases. Sa kabila ito ng 3 araw na protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagkondena sa posibleng pag-aresto sa senador. Matatandang sinabi ng Office of the Ombudsman na magsasampa ngayong linggo ng kaso laban kay Marcoleta para sa hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations noong 2025 midterm elections. Mismong inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara sa kanyang sose ang contributions ni na dating Congressman Mike Defensor at mga negosyante na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na kapwa akusado. Binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na maski private at hindi public funds ang pera ay sapat pa rin ito alinsunod sa batas para makasuhan ng senador na nooy kongresista nang tanggapin niya ang pera. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News para sa DZMM. Maraming salamat, Mari Ocampo. Binabati ko lang, Ate Nins, no? Binabati ko lang ang ating Papa Jeff, Papa Chip Canoy. Nakikinig siya ngayon. Oo, round 3. What I meant was round 3 ang panalo ni Alex. Meron pang round 4, quarterfinals, semifinals at finals. So, 4 na big matches pa ahead. Pero sa mundo po ng tennis, 1 match at a time. 1 point at a time, 1 set, 1 match at a time. Yan. Kaya good luck, Alex. Ay, ala. Oo nga eh. Kahit wala na akong boses. Oo. Pasensya na po. Pero, di bale Friday, iraraos ko lang po itong Biyernes. Ang aming question of the day, Ayan, partner. na. Ano Oo. bang question of the day mo? Ang ating question of the day, paano po ninyo pinoprotektahan ang inyong mga sarili laban sa sakit? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Dahil po mamaya po ang ating makakausap po natin, ang Head of Epidemiology and Surveillance Unit para po pag-usapan ang, kind of related but still immune system related, pero kasi nga po, 'di ba, napabalita ang may Mpox case nga po sa Mandaluyong. At mamaya naman po ang ating makakausap, Deputy Executive Director ng CICC tungkol po sa Senate inquiry on the Tacloban school shooting. But still relevant ang ating question of the day, Ate Nins, paano ba natin pinoprotektahan ang ating sarili sa mga sasakit? Bakit ganun yung tingin mo sa akin? Oo. Yun na nga, hindi ko nga alam Oo nga kung eh. bakit. Bakit ba yung mga virus ngayon, tsaka Oo mga nga. bacteria, ibang Totoo klase. yan. Tsaka kasi nag-iiba yung panahon. Yes, oo. And to think, nag-flu shot ako partner. Nag-flu shot Kailan? ako. Nung Kamakailan? isang buwan. Oo. Okay. Nag-flu shot na ako. Hindi Oo, ibig sabihin kaya, yan. Hindi naman 100% ang mga flu shot. Pero at least, medyo nabawasan siguro yung gravity ng sakit mo. Oo. 'Di ba? Kasi Oo. ang mangyayari diyan pag nagka-flu shot ka or na-vaccinate ka, yung sintomas mas mild. Correct. Oo. Napatunayan ko yan. Sa aking tsurya na kami ay nagpa-flu shot. Kumbaga ako yata nagpa-flu shot, meron akong kasama na hindi. Nung nagkaroon ng mga virus, ako hindi ako masyado natamaan, siya natamaan. Oo, 'di ba? Yung tipong bedridden, Oo. ganyan, hindi makapasok. Oo. 'Di ba? So Ayan. at least naku, paalala lang po, may flu shot po ngayon. Kasi paiba-iba yung panahon eh. Mahirap na ang magkasakit. Ayan. Okay, and partner, makakausap rin po natin maya-maya ang Deputy Executive Director ng CICC or ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito nga po ay tungkol sa Senate inquiry na ginagawa ng Senado sa Tacloban school shooting. Ito pong hearing na ito ay pinamumunuan nga ni Senator Risa Hontiveros at hina-highlight nga dito yung mga tinatawag na mga groomers daw, mga Oo nga. adult groomer na na-identify nila. May pangalan nga, hirap ngang i-pronounce to partner. Sedik Ryazanov. Di ba? Parang parang very Parang, Oo. ewan. Ang Parang tunog yan, sa taas, Russian sa hilaga. Pero, oo Pero syempre, earth. alam mo, anyone can create names, no? Hindi natin sinasabing yan ay doon, pero it could be anywhere. Oo. Yan lang yung pangalan ng groomer nila na nasa Discord partner, TikTok at iba pang gaming apps. Okay, so
Magbabalik po kami makakasama po namin ang CICC. Kung may questions rin po kayo para sa kanya, lalo na yung mga concerned, mga magulang, mga school officials, tungkol po sa topic natin, no, tungkol sa pagra-radicalize nitong mga network na to, no, sa mga kabataan natin na vulnerable. Ayan po0919-278-3000 sa Viber po namin yan. At syempre nasa Facebook rin po kami, live streaming sa @DZMM, Radyo Patrol sa 630. Magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Ang oras natin 11:16 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama natin ngayon sa Kaserbisyo of the Day ang Deputy Executive Director po ng CICC or Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Walang iba kundi si Attorney Alvin Navarro. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Alvin. Magandang umaga ninya. Mix, magandang umaga na at sa lahat na tagapakinig ninyo. Morning, sir. Yun nga po. Well, sir, attorney, debate nga po sa Senate inquiry na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros, meron daw pong adult groomer ang dalawang menor na edad na namaril dyan sa Tacloban at pinangalanan, di ba? Parang yung kanyang ID, yung Sedik Riazanov. Attorney, may concrete lead na ba kayo kung nasaan o sino talaga itong si Sedik, itong groomer nila? Okay. Ninya, kung mabibigyan mo ko sandali para mailagay natin sa konteksto, itong pangyayari sa Tacloban ay iniuugnay doon sa tinatawag na nihilistic violent extremism, na kung saan yung mga biktima o mga naka-worst na kabataan ay gumagawa ng mga kahindik-hindik na krimen. Ito yung pinaka-extreme. Ngayon, tungkol doon sa tanong mo, kinukumpleto ang investigasyon ng ating kapulisan, particular na ng PNP Anti-Cybercrime Group, yung kanilang Regional 8 Office na suportado ng national headquarters nila. Yung mga groomer na unang tinukoy, syempre bago tayo magkaroon ng conclusive findings niyan, ay maraming mga digital forensics methodologies tayong gagawin. Sa ngayon yung computer na ginagamit, yung mobile phones na ginamit ng mga suspect ay nasa kustodiya na ng PNP ACG. Ang sabi nila, ang investigasyon ay matatapos hanggang ikalawang linggo ng Hulyo. Okay. Well, sir, attorney, ito bang suspect na ito, yung groomer na tinatawag nila, ito ba ay banyaga o baka local groomer na gumagamit ng foreign na alias? Opo. Yan din ang isang aspeto na kailangang kumpirmahin. Katulad nga ng nasabi kanina ninya, madaling lumikha ng pangalan, di ba? Katulad nito, Russian sounding or foreign sounding yung pangalan. Ito ang isang bagay na iniimbestigahan pa sa kasalukuyan. Opo. Pero kumpiyansa ang ating kapulisan
na sa mga padating na araw ay magkakaroon tayo dito ng kalinawan. Opo. Attorney Alvin, good morning. Mix Busos po ulit, no? Sir, kasi, well, kaya natin to pinag-uusapan dahil maaring ngayon lang po ito nangyari sa Pilipinas. But for context and reference, ito po ay nangyayari na sa mga first world countries, sa US, sa Australia, sa New Zealand, even years ago. Oo. Sir, if meron po kayong like any information or knowledge about this, dahil lang po ba ito sa mga games na na-infiltrate or yung mga cases po doon sa ibang bansa, meron din mga gun violence na mga bata din po ang naghahawak ng baril. Yun din po ba yun or baka meron din po mga ibang dahilan? Ah, ang comprehensive na sagot diyan ay maraming mga factors. Pero yung recruitment ng mga groomers sa mga kabataan para gumawa ng mga ganitong krimen ay nangyayari kadalasan doon sa mga violent online games. Kaya nagfi-figure sa investigasyon, sa media, yung mga online games. Oo. Ngayon, Tapos, bakit, Attorney Alvin, bakit Gorebox lang ang binweltahan natin? Paano naman po yung ibang platforms? For example, di ba yung Roblox, minsan pati yung Minecraft, na paborito nga ng mga bata ngayon, ng mga anak natin, ano, Attorney? For clarification, yung kaya nag-figure prominently halimbawa yung action ng pamahalaan kasama na rin naman. Hindi lang ito limitado sa law enforcement. Kasama natin dito yung mga platforms na nakipagtulungan para ito maisagawa. Kaya nag-figure prominently ang Gorebox dahil doon sa mga initial report at maging doon sa mga interviews, doon sa mga kaklase ng mga suspect, ang mga suspect ay naglalaro nito. Opo. At doon sa mga impormasyon mula doon sa ibang bansa, sa Amerika, FBI, dito sa larong ito, hindi lang sa Gorebox, maging sa iba pa man, dito nangyayari yung recruitment. Pinapasok ito ng mga groomers. At pinoprofile nila kung sino yung mga vulnerable or susceptible to be recruited para maging miyembro nung tinatawag na NVE network. Opo. Attorney Alvin, do we know kung anong klaseng personality trait po ng mga bata ang mga susceptible, yung mga successful po nilang nare-recruit? Doon sa testimonya ng mga eksperto sa pagdinig doon sa Senate Committee hearing 2 days ago, ito yung mga batang may suliranin sa tahanan. O kaya minsan, problema sa eskwelahan, yung mga nabubuli, yung mga may mental health issue, yung ang gusto yung nagsasarili na luba. Ito yung mga vulnerable na ma-recruit ng mga groomers na nasa ganitong mga network. Po. The fact nga na naglalaro ka ng Gorebox, ano ka na target ka na kasi napaka-violent, di ba? Nung mismong game na yun, nasabi nga dati ni Yusek Aboy Paraiso, hindi naman ganun ka-popular. Di ba? Hindi naman ganun kadami yung downloads niya. Kumbaga, kakaunti lang. So, ibig sabihin, parang may something ka na kapag ikaw ay naglalaro nito. But ano po ba ang modus ng mga adult groomers na ito para makuha ang tiwala ng mga Pinoy minors? Una, Ninya, pwedeng palabasin nila na kaedad din nila yung kausap nila. And mabanggit ko na rin, ito yung naging problema natin sa Gorebox. Ito ay pang-adult na laro, pero dahil sa kahinaan ng age verification, yung mga adults, yung mga bata ay nakakapasok.
At syempre, alam ng adult, 'di ba? Kung sino-sino ang mga ito kasi nakaka-chat nila. Yun pa yung ikalawa. Yung in-app chat feature, walang control na yung parents. Tapos nag-combine itong mga to na masyadong naging permissive itong game app na ito. Yun yung una. Pre-pretend yung potential groomer na kaedad din nung bata. O kaya, maaring sabihin niya yung kanyang edad, pero pinalilitaw niya, siyempre, na kaibigan-kaibigan at maaring baka parang kapatid pa ang pagtuturing nitong groomer na ito. At ine-elicit dito sa target nila yung mga further information. Pagkatapos niyan, ang gagawin nila, mula doon sa open na app, na game app, dadalhin na yan sa messaging platform. Yes. Ang kadalasang natutukoy, ito ay hindi naman para sirain halimbawa yung reputasyon nitong mga messaging platform, pero para mas maalerto ang publiko. Nagagamit ang Discord, nagagamit ang Telegram. Yes. Opo. Yan. Opo. Ganun Doon ang sila paraan nila. nag-uusap. Opo. Tapos doon na siya i-groom, kumbaga. Oo. Kasi privado na yung pag-uusap nila. Oo, Mas hindi na siya komplikado na. naglalaro. Oo. Nagpapasok na ng mga idea ng violence, self-harm doon, at mas pinalalawak pa yung diskusyon patungkol doon sa hopelessness, Yes. yung mga dark topic Opo, na opo. nagre-resonate doon sa personal na karanasan ng biktima, ng bata. Kaya nga sir, 'di ba Attorney Alvin, kaya nung fresh nga po itong balitang ito, marami pong mga usapin tungkol po sa mental health, kasama po natin ang ating mga psychologists, sa mga experts. Napaka dangerous po nung us versus them mindset no? Kasi sabi nyo nga po, yung mga talaga nare-recruit, siguro yung mga nagiging quote-unquote outcast, nabubuli, yung feeling nila mag-isa sila. So dito sila nakakakuha ng solidarity, 'di ba? Through these groomers. And at the same time, parang nagiging kalaban nila yung mundo. Kaya po kung gagawin nila yung karumal-dubal ng mga aksyon na to, meron silang karamay. Tama po ba yun, sir? Yun po. Minamagnify nitong mga groomer na to na hindi ka rin naman kaibigan ng mundo, ano pa ang saysay? Diba? Oo, kaya wala ka namang purpose, wala kang saysay sa buhay, gawin mo na tong mga to at walang consequence or okay lang, 'di ba? So, pwede mo bang malaman etong groomer nitong dalawang batang namaril, gaano katagal sila ginroom? So, kumbaga, hindi ito isang beses lang na pag-uusap or nung Building isang linggo trust lang. yan building diba? trust. Oo. So, it's been planned. Planado po ito di ba? Kumbaga, Matagal buwan yan. ba? O ano ba? Ninya, siguro, bagamat hindi natin masasabi yung actual na period, bahagi rin yan ng pagsusuri. Pero kung titignan natin yung mga stages, halimbawa, ng recruitment, una, syempre yung tiwala, katulad ng nasabi ni Migs, bubuin yan at hindi ganun kabilis yan. Pero para maging miyembro ang mga kabataang ito noong network na yon, may mga stages yan ng application. Ika nga. Una, halimbawa, uutusan niyang bata, ang tasking mo bilang stage 1, magbasag ka ng bintana diyan sa komunidad ninyo. At pagkatapos niyan, i-upload mo. Oo, yung Pag mga ganyan. yun, pupunta ng stage 2 hanggang stage 3. Nag-escalate yung pagiging seryoso ng mga tasking. Kaya dapat ngayon maging mapagmatsyag yung mga barangay, mga magulang. Pag may inexplicable na, Tama. hindi mo ma-explain, anong ba't ginawa ito ng anak Ugali, ko? behavior, di O ba? out of the blue, Tell na siya. nagbasag ng sasakyan, ng ilaw, whatever, di ba? So baka may nakakausap na to. Tama. Alam mo, mahirap na ngayon, kailangan paranoid ka na hindi mo na alam. Ngayon, isa ko pong tanong, attorney, ito bang nangyari sa Tacloban? Ito ba ay isolated case lang? O may pattern rin ba kayong nakikita sa ibang mga lugar bukod sa Tacloban?
Yung ating mga law enforcement ay may mga nakikitang pattern. Pero tatandaan natin, itong network na ito ay decentralized kumilos. Kaya maaring sa iba't ibang panig halimbawa ng Pilipinas, maging handa na tayo at meron nang ang mga na balita, di ba? Halimbawa, isang bata na nananaksak, may patalim na dala-dala sa eskwelahan. At iba pang mga ganitong aktwasyon, nagiging alarming. Kaya, Mm. tinitingnan yung kaugnayan ng mga network na ito sa ganitong mga insidente. Opo. Oo, So, di ang ba may yung iba nga po nagpo-post ng mga fake news na kesyo, maghanda kayo, I will, di ba, gagawa ako ng kasamaan, Opo, opo. mamamaril ako, ganyan-ganyan. Tapos Opo. hindi naman pala totoo. So, Attorney Alvin, ano pong pwede nating magawa ngayon as parents? And tayo po nga, kumbaga, nakakaalam para po, kasi hindi naman natin mapipigilan yung development ng mga klase ng games na to. Ma-flag natin itong mga games na to, for sure, meron na naman bago. But at the same time, ano po yung pwede natin magawang in control, upon our control sa bahay po? Okay. Simulan na, una, MIGS, ang kailangan nating i-establish, ito ay complex na sitwasyon. Ang first line of defense natin, syempre, sa tahanan. Yung mga magulang, dahil sila naman ang nakakasama ng mga kabataan, mas mahaba yung oras nila, sana, dapat ay maging alerto sila doon sa mga kakatwa, meaning hindi pangkaraniwan na mga aktwasyon ng kanilang anak. Halimbawa, kung dati bukas na nagkukwento doon sa kanilang mga karanasan, biglang nagiging secretive yung bata at nagbababad ng napakaraming oras, halimbawa, sa mga gadget nila. Tinatalikuran din halimbawa yung mga dating kaibigan, ayaw niya ng madalas na makausap. Tapos may mga nakikitang mga o kaya naririnig nila may iba't ibang bokabularyo na ginagamit. O kaya siguro may compulsive behavior na mawala lang sa telepono, aligaga. O parang O addict, panicky parang ang sitwasyon. addict Mga na. ganun po. Oo nga po. So last question na lang po, Attorney Alvin, sa Senate hearing po na nangyari, ano po ang pinakaunang nakikita ninyong gap o policy gap na hihilingin ninyo sa mga mambabatas na pwedeng solusyonan sa lalong madaling panahon? Una po ay doon sa kakayahan ng mga regulatory agencies na i-regulate or mag-prescribe ng mga measures sa mga game apps at doon sa mga platform na nagdadala sa kanila ng mga measures para maprotektahan yung mga bata. Halimbawa, yung patungkol sa age, mas epektibo na age verification at doon sa mas parent-friendly na parental control. Ang isang imumungkahi namin ay magkaroon ng local legal representative yung mga platform. Sa bahagi namin, ito ay narrow aspect. Magkaroon ng local legal representative ang mga platforms sa Pilipinas. Kasi sa ngayon, nagkakaroon ng challenge sa coordination. Oh. Yung mabilis na action, tumatagal dahil yung jurisdiction mo sa mga platforms ay wala. Ang kanilang mga headquarters ay nasa ibang bansa, nasa Amerika halimbawa. At ayaw pumunta, 'di ba? Ayaw pumunta dito, 'di ba? Ganun po, ganun niya. Ngayon sa ibang aspeto naman, siyempre dapat sa DepEd mapalakas yung counseling. At yung pagresponde halimbawa sa bullying na nangyayari sa school at sa mga public places. Sa bahagi din ng law enforcement, siyempre, mabigyan ng greater resources
para magawa niya yung kanyang tungkulin. Okay. Okay. Maraming salamat sa ating pong KOTD, Attorney Alvin Navarro, ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or CICC. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat Ninya, salamat Mix at sa lahat. Okay, partner, mamaya pag-uusapan naman natin ang MPOX. Magbabalik po kami dito sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Alright, nagbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos para po sa ating Dr. Serbisyo for today. Pag-usapan po natin ang MPOX dahil napabalitaan nga po na meron pong case sa Mandaluyong, pero relax naman po tayo dahil importante po sa atin is we are equipped with the right information. Makakusap po natin ang Head of Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City, Dr. May Villarina. Doc, good morning po. Niña Corpus at Migs Bustos dito po sa DZMM. Good morning po. Opo, ma'am. So, okay, para po sa mga talagang gustong makuha ang tamang impormasyon dito, meron pong na-record na case kamakailan dito po sa Mandaluyong. Ano po ito? Pakidetalye naman po sa ating mga viewers. So ito pong case na nakuha natin, reported po siya ng isang hospital po, private hospital dito sa Mandaluyong. So yung pasyente po, nagkaroon siya ng symptoms ng June 21. Same day, nag-teleconsult po siya, and dahil nagpe-persist po yung lesions niya, nag-decide po siya na magpakonsulta personally sa isang private hospital the next day. And nakita po siya ng infectious disease specialist and nag-consider po that time ng MPOX suspect. So after po makonsider yon, nag-coordinate po sa ating CESU ang disease surveillance officer kasi within 24 hours kailangan ma-report po sa amin yon. And upon verification po, kami po yung nag-coordinate sa RITM for specimen collection. And then for isolation na po siya agad kahit suspect pa lang po siya. And then since ang residential area niya is a condominium, we coordinated with the condominium administration para po ma-assist siya during the time po na nag-isolate siya. Opo. So a couple of days na po ang nakalipas, more than a week since June 21. Kamusta na po ma'am muna ang status po, ang health po ng ating pasyente? Ang patient po natin is naka-day 13 na po tayo ng ating isolation and monitoring. So, nung first week niya, meron siyang fever, chills, and myalgia or pananakit ng kasukasuan. Pero as of today, wala na po siyang mga na-experience na ganong klaseng mga symptoms. Yung lesions po niya, tuyo na. So actually, naghihintay na lang po kami matapos yung 21 days na isolation period niya. Kung wala na pong lalabas na kahit na anong symptoms, i-clear na po namin siya. Opo. Ma'am, you mentioned lesions. Para po sa mga nakikinig ngayon sa radyo, kapag lesion, ano po itsura ng mga lesions na ito kapag ito po ay nasa MPOX po na usapin? Bali mag-uumpisa kasi po siya na parang lang siya flat na rash na mamumula-mula, and eventually after 1 to 2 days, aangat siya. Pwede siyang magkaroon ng tubig sa loob or magkaroon ng parang nana. And then after mga 7 to 10 days, matutuyo po ito, and then yung maglalangib siya and totally magfo-fall off po yung skin niya and magtutubo na po ng bagong skin. Opo. Oo. Opo. Doc May, ano po ba ang kaibahan nito sa mas kilala natin na bulutong tubig or chickenpox or even measles, no? Actually, halos mag-anak po sila. Magkamag-anak sila. Opo, magkamag-anak po kasi pare-pareho po silang pox virus eh. Yung virus po na nagkakos nito.
So, Opo. kaya nga po rin ang kanyang mga simptomas is para halos kapareho lang rin po ng bulutong. Pero Ang paano natin pagkakaiba lang, malala? Opo, anong pagkakaiba? yes, ang pagkakaiba po is wala po tayong bakuna para dito. And yung mode of contact niya, ay Oo. yung mode of transmission is most commonly is direct skin-to-skin contact. Paano Oo. ba nagkaka-direct skin-to-skin contact? Alam siguro, mo, let's be upfront about it, Doc Oo. May. Pwede rin itong sexually transmitted. Tama po? Hindi pa po siya tinatag as sexually transmitted Mhm. na Okay. disease. Pero most commonly, nakikita po siya dun sa mga sa datos po natin, yung mga pasyente na merong mga sexual contact. Oh, pero kasi Oo. pag skin to skin, just to be practical about it, sabihin natin pag pag nag-hug, 'di ba? Oo, O kapag oo. yung mabutihan, 'di ba? Or at the same time kapag siguro madikit sa basketball, Pwede 'di ba? rin, Pwede rin. Oo, kasi Basta po may active lesion. basta may active lesion. So Oo. kapag present po yung active lesion, nadikit po siya sa skin, yun na po ang transmission, transmittal. Ah. Oo. Ayun. Pero kung hindi po natin masasabi kung anong kaibahan, unless i-test, ganun ba? Mpox yan, bulutong tubig. Kasi Opo. syempre, yung bulutong tubig, very common. Mas common yan sa atin eh. Mhm. So baka meron bang, kumbaga, something that can differentiate, hindi lang ito bulutong tubig. Baka Mpox Okay. na. Apo. Actually, aside from testing po, ginagawan po natin siya ng thorough na physical exam at saka history taking. So, pagka history taking po, tinitingnan natin yung mga katanungan po natin siya is kung may travel history siya. So, titignan natin baka mamaya dun sa mga lugar po na pinuntahan niya, meron pong cases ng Mpox. So, kumbaga magkakaroon tayo ng high suspicion pagka ganon. Or minsan titignan natin kung meron siyang sexual contact for the past 21 days and kung meron po ba siyang mga inattendan na mga gathering na sa tingin niya meron siya nakasalamuha na merong kahina-hinalang mga rashes or lesion. So yun po yung mga ilang mga question po na tinitake consideration namin kapag nag-investigate po kami ng Mpox. Opo. Ngayon po, Dr. May, do we know? Kasi syempre, kaya po natin ito pinag-uusapan dahil baka mamaya merong nag-come in contact na pwedeng quote-unquote na hawa. Do we know? Are we monitoring of a certain, kumbaga, radius individuals na posible na baka mamaya na-transmit ito sa ibang mga tao? Okay po. For this specific patient, kasi meron na po tayong isang yung kanyang isang household contact. So naka-isolate na rin siya, nakahiwalay sa kanya, pero on isolation na rin and monitoring. So as of now, wala po siyang symptoms. Opo. And then for the other contacts po kasi, medyo challenging po siya kasi meron po tayong tinatawag na mga casual sexual partners. So, sometimes ito po kasi is through an app po sila nag-uusap, mga social media app, and then yon magmi-meet lang sila, then after po nun is wala na pong ibang communication. Minsan po ginagamit nila mga screen names lang, so doon po medyo challenging yung ating contact tracing. Dito po sa kaso dyan sa Mandaluyong, na-trace natin kung saan niya nakuha. Yun lang po yung probably doon po sa mga casual sexual partners niya, pero wala pa po kaming meron na po kaming mga for verification, pero as of now, since yun nga po medyo challenging siya kasi nga screen names lang po yung binibigay. So nahihirapan po Opo. tayo. Kailangan Opo. mapagsabihan, na yung 'di ba? Kasi nakakahawa yung mga tao na yun ngayon, 'di ba? Kung Opo. meron naman pala siyang ka-chat or something, hindi ho ba? Dapat malaman kung nasan sila at ma-isolate rin sila. 'Di ba, Doc May?
Yes, ma'am. Doc May ngayon po, at least for the particular patient po na pinag-uusapan natin. So, sabi na po, day 13. So, what happens next po? Kapag tapos na po yung kanyang isolation period, gano'n na po katagal bago siya ulit, kumbaga, magiging normal life ulit? O kailangan ba merong additional na isolation period pa rin para makasiguro po na okay na po siya? Ngayon po, since healed na po yung mga kanyang mga rash and lesions, naghihintay na lang po tayo matapos yung 21 days. But yun nga po, since naka-monitor po tayo sa kanya, kung halimbawa bigla po siya nagkaroon po ng another symptom, halimbawa naglagnat siya ulit, hindi pa natatapos yung 21 days, or meron tumubo na panibagong rash, mag-e-extend po tayo ng ating isolation period and monitoring po. Okay. Ngayon, gaano ho ba kalala ang Mpox? Ito ho ba ay maaring makamatay? Ang Mpox po kasi it's a self-limiting disease. Unless, ibig sabihin po self-limiting, gumagaling po siya ng sarili niya. So, kaya nga po, ina-isolate lang po natin sila kasi wala naman pong mga specific na gamot para sa kanya. Wala po tayong vaccine, wala rin pong mga antivirals na specific for Mpox. Nagtitreat lang po natin yung mga simptomas na nararamdaman ng pasyente. So kung may lagnat, para lang po sa lagnat. Kung makate or masakit yung kanyang mga rash or lesion, para lang po sa kate at para sa kirot, yun lang po yung binibigay natin. Now po, for the complications, ito po, magkakaroon po ng complication yung isang pasyente kung mababa po yung kanyang resistensya. So, minsan, yung mga rash niya pwede po kasing tumubo sa airway. So, yun po yung mga binabantayan natin. Kaya po pagka ganon, kaya rin po nakatutok yung monitoring natin everyday sa kanya. Kasi anytime po na magkaroon siya ng mga ganong klaseng simptomas, kailangan po, inilipat po natin siya sa hospital. Okay. So ano nga yun po ang inyong abiso sa publiko tungkol po dito sa Mpox? Wala naman po tayong dapat ikabahala, wala naman epidemya. At ano yung mga dapat nilang gawin? So for the public po, itong Mpox case natin sa Mandaluyong is an isolated case po. Isa lang po siya. Ngayon po, maging mapanuri po tayo sa mga nakikita natin at nababasa sa ating social media. Mag-rely po tayo dun sa mga official po na government sources para po hindi tayo maiwasan po natin yung mga hindi kinakailangan na pangamba and mas informed po tayo. So ang Mpox po, ang ating mga health center at ating mga hospital is trained naman po. So kung sa tingin po nila, sila po ay na-expose or meron po silang mga rash na tumubo na pinaghihinalaan nila. So, punta lang po tayo dun sa mga health center at hospital. And meron po rin po kaming CESU page and contact numbers na pwede po silang dun mag-inform para po ma-assist namin sila kaagad. Opo, Doc May, ito po may pahabol po na question from our viewer mula po kay Pocholo. Na-mention niyo po na wala pong bakuna. Pero at least po sa mga pedia patients, sa mga inaalala po natin mga babies, mga chikiting, ano po yung mga preventive measures para ma-lower po yung risk ng ating pag-aalala? Of course, kung sila din po, wag naman po sana mahawa. Sa ngayon po kasi low risk po ang pagkakahawa ng mga baby at bata. Most commonly kasi sa datos natin makikita ito sa mga sexually active individuals. Alright. So kayo po bilang head ng Epidemiology and Surveillance Unit sa Mandaluyong, ano po yung nakikita niyo pang ibang mga sakit ngayon na uso na dapat bantayan ng ating mga kababayan? Dahil po malapit na po ang tag-ulan, yan po, meron po tayong tinatawag na wild disease, ang waterborne diseases, kagaya po ng cholera, typhoid, and iba pang mga pwede pong makahawa through fecal oral route. And meron po tayong influenza illness and leptospirosis of course, and also dengue po. Ito po yung mga sakit na makikita kapag tag-ulan. So, bago pa lang po magtag-ulan, so pinaghahandaan na po yan ng city.
Oo, ayan ako, maraming salamat kasi yung wild nga kapag ganito ang panahon na papasok na naman talaga yung mga sunod-sunod na bagyo at tag-ulan ay kailangan natin na bantayan. Maraming salamat, Doc May Villariña, ang head ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City. Thank you, Doc. Thank you po. Alright, ang ating YouTube comments sa ating pong question of the day. Paano po natin pinapakalaga ng ating sarili laban sa sakit? Sabi nga ni Pocholo, ang pangunahing responsable sa paghubog ng kaisipan ng mga bata, well, related kanina, no, ay ang tahanan, eskwelahan at komunidad. Kapag naging violente ang mga bata, bigo ang may mga pangunahing papel na gampanan ito. Well, related din no sa ating question dahil importante talaga yung sound mind, 'di ba? Yung talagang mabuting physical, mabuting mental health po natin. Is overall po 'yan, no? Kapag maganda po ang ating environment, nakaiwas tayo sa sakit at at the same time nakaiwas po tayo sa mga ganitong klaseng risk. Ang ating kanilang mga comments kanina, sabi kanina ni JP, put a parental control sa gadget tapos lagyan ng password ng parents. Sabi naman ni Hikari, never talk to strangers online for starters. Basic rule talaga ng walang account sa chat apps ang minors. Oo, dapat wala silang mga Discord, wala silang Telegram. Oo nga eh. Oo. Etong siya, Leo Cerdena. Serna, good morning. Watching from Magna Anima Teachers College ng Santa Rosa City. Oy, Good morning po sa inyo, Hello sa ating po. magigiting na teachers. Opo, of Salamat. course. Kina ano yan? Kina Father Tito Kaluwag, Magna Oo, Anima Teachers. hello po. Nakabisita na tayo dyan, Sir Leo. Oo, dyan sa Magna Anima. Maganda po Oo. dyan. Siya, Darwin Cabalan, magandang umaga po. Migs at Nina pa shout out sa Ayan. Sedilio family. Ayan. Hello. Oo, hello. Kina Lirio, Ryota Takashi, O'Hara Rosario ng Barangay Katmon dyan sa Malabon. Ayan. Tita Maria Dolce Orate, hello and good morning. Ben Francis Frances, same. Default color, sabi na navy blue for shirt kapag walang maisip. Ha, ha, ha. Yun. Yes, si Banong, nabasa mo na? Hindi pa. Ayan, hello lang. Good Hello, morning. si Jericho Ferrer. Uy, salamat naman sa Thank you iyong naman. comment. Ano sabi niya? Best tandem. Thank you. Good morning. At sabi naman ito nga, QOTD Kailangan ko answers. to. Oo. Sabi ni Josh Kyle, umiinom ako ng maraming gamot at tubig, vaccine, at syempre, tamang bakuna at ehersisyo. Yun na nga. At saka, syempre, pag wag na masyadong lumapit sa mga inuubo. Kaya mamaya magmamask na ako, partner. Kung maaari. Hindi naman ako inuubo. Oo. Pero Para lang, safe may lang. something. Safe lang. Buti na lang weekend na. Para makapagpahinga Mag-ingat po ka. kayo. Kasi Yes. ako talagang malapit na ako bumagsak. Nako. Talaga Pahinga, naman. pahinga. Kasi pahinga. weekend na rin at Oo. buti na lang niraos ko to, partner. Oo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at Oo. sana po marami kayong natutunan next week po ha. Iba na naman tayo. Mhm. Siyempre, impeachment trial po mag-uumpisa na sa Lunes. Marami po tayong mga aabangan. At patuloy lang po kayong tumutok dito sa amin. Mhm. Siyempre Ayan. sa Radyo Patrol sa 30 sa Ayan. DZMM. Binabati natin ating mga kaibigan. Joyce Ramirez, hello and good morning. Nakikinig siya today. Marina Ang, and of course, Sir Doming Ang, hello and good morning po sa inyo mula po sa Davao City. Marami pong mga nakikinig, nanonood sa atin ngayon. 11 a.m. to 12 p.m. nagseserbisyo. Nina Corpus at Mings Pusos. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Okay. Happy weekend, mga kaserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Ako po si Mings Pusos, nagseserbisyo. Bye-bye. Bye! Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.